Hello and good day everyone. So good morning para sa ato ang TPCC-10 known as the CE Laws, Ethics and Contracts. So on today's topic, we will discuss the Code of Ethics for the Civil Engineers provided by the PICE Manual for Professional Practice for Civil Engineers. Now on this entry or topic that we discuss for today, so we have the following objectives. First is at the end of this discussion, so you can introduce or you are in or you can introduce the fundamental principles and canons of the Code of Ethics. Then you can recognize the guidelines to practice under the fundamental canons of ethics. Then lastly, we have to apply this code of ethics on everyday profession. So now, what will be the following contents of this entry? So first is we have the Code of Ethics as a whole, no? So we will tackle the fundamental principles, then the fundamental canons, and the guidelines to practice under fundamental canons. Now, the guidelines to practice under fundamental canons is actually just a detailed discussion about the fundamental canons that we will going to present. Okay. So let me give you an introduction about this Code of Ethics. So the Code of Ethics and Guidelines were adopted and patterned from American Society of Civil Engineers or AACE manuals, no? Okay, so ang ato ang class kining Code of Ethics nato og guidelines niya gibase daw nato ni siya sa ASCE, no? So since we are a group of civil engineer professionals, so kinahanglan nato og Code of Ethics, and that Code of Ethics is provided by the American Society of Civil Engineers. Tapos medyo gi-revise or kung namay nadugang na-revise or something. Okay, so that is in terms of kana bitong mahimo siyang applicable para diri sa tuwa, no? Diri sa Philippine based, no, nga Code of Ethics. Then, the PICE Manual for Professional Practice is a response to the clamor of civil engineers to clarify the practice of civil engineering amidst several contemporary issues affecting their profession. Kabalo naman ta class nga di nato malikayan nga naagid tay ma-encounter nga mga issues and mga controversies with regards to our profession, no, especially sa mga lain pang mga professionals nga daw ibutang nato nga overlapping ang atuang trabaho kay as we know that the civil engineers are more likely dagan kayo siyang scope, no? Okay, so that is why nga dili malikayan nga naay tendency nga murag dili man sa ingon class nga kanang mo papilta sa ilahang trabaho, but it's just like nga daan lang tay mga basic knowledge about them, no, about sa ilahang basic lang pod class, no, dili pod sa ingon nga kabalo lang ta pero dili wala tay karapatan nga mo angkon sa ilahang trabaho. Okay, so next is the concerns, issues and confusion to the scope of our profession as civil engineers are addressed by the said manual. So ang daw class nga tuang tanan mga concerns provided by the PICE Professional Manual for Practice are all answered, no? Answered na daw na siya sa atuang manual sa tong PICE. Okay, so hopefully as we go through the journey of our subject matter, so ma-discuss pa nato ang sa sulod sa atuang manual, especially ang kanang scope sa atuang work, no? Okay, so let me discuss to you the fundamental principles or present to you the fundamental principles. Okay, so the civil engineers uphold and advance the integrity, honor, and dignity of the civil engineering profession by, first, using their knowledge and skill for the enhancement of human welfare and environment. So, our application of knowledge and skill, therefore, is dili lang siya limited class for the human development only, no? So, advantage lang sa tao, but also for the environment. Kaya kung wala ang environment, okay, so wala gyapoy pulos ang ato ang progress. Okay, so being honest and impartial and serving with fidelity the public, their employers,
or employees and clients. So importante sa tuwa class nga ma-preserve nato ang atuang honesty and our dignity no sa tuang profession. So by just giving them the fidelity that they need no, especially sa public, sa tuang mga kuan, sa tuang mga employee no, sa tanan no, sa tanan na lang gyud, okay, including the clients. Then striving to increase the competence and prestige of the civil engineering profession. So what does it mean by this no? So increase daw nato ang competence by means of kinahanglan nato i-enhance nato ang kagalingon para mahimutang competent sa lain no, especially sa gawas ba no. Okay, so tiyan ta mo sa gawas class based on my experience. Okay, so ilado na ang mga Pinoy class nga mga civil engineers nga mga maayo gyud no, especially sa Middle East no. So moy ang mga kuan class, ang mga civil engineers nga mga Pinoy usually mga kasaligan no. Tapos more likely mas skilled no, skilled sila compare sa other professionals nga gitawag nato nga mga civil engineers no. Gyapon, pero I don't know the quality of their education kay somewhat kung ikumpara nato siya class based on my experience, mas lamang gyud class no og kahibalo no. Okay, so I don't know why nganong kinahanglan pa man nato no i-change ang ato ang system of education nganong napamay senior high, which is dili naman siya kinahanglan actually no. So sakto naman siya no ang ato ang 5 years course dati, pero anyway sige lang kay na naman gyud na siya, di naman nato na makuan. So as long as if ever man you become a professional class, mahimo namang professional CE, so wala gyapon mo'y undang ang inyong pag-enhance no, especially sa kuan kining sa atong profession nga medyo dagan kitang mga gi-covered no nga mga specialization. Okay. So next, supporting the professional and technical societies of their disciples. Okay. So what does it mean by this no? So just in case no kung naay isa nga gusto niya mo lambo iyang kagalingon, so tabangan nato sila class no. So unsaon man nato ni sila no. So kanang pagkuan nato no, kanang inganyo nato sila nga mo attend og mga technical conferences such as kana bitaw mga kuan conference bitaw sa PICE no, kanang mid-year no, kanang mga ingonana. Okay. So kanang mga technical conferences class, okay, it is part of kanang pag-enhance no or kanang kuan no pag-innovate sa tuang mga kagalingon ug mga bag-ong ideas no. Okay, so that is why it is important for us nga kinahanglan updated ta no sa mga bag-ong kahibalo. Okay, so kagadaguan kas siguro mga every decade murag mahugman gud siya nga obsolete no, kay especially kinahanglan nato i-adapt ang atong mga kahibalo no, especially sa unsay demand. Okay, next, we will discuss the fundamental canons. First is we have the civil engineers shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public and should to comply with the principles of sustainable development in the performance of their duties. Civil engineers shall perform services only in the areas of their competence. Anyway, class, na ay detailed ko na ni, no? Unsaon nato ni siya pag-practice. Okay, next, civil engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. Civil engineers shall act in professional matters for each employer or client as faithful agents or trustees and shall avoid conflicts of interest. Okay, so number 5, civil engineers shall build their professional reputation on the merit of their services and shall not compete unfairly with others. Then we have 6, civil engineers shall act in such manner as to uphold and enhance the honor, integrity, and dignity of the civil engineering profession. And lastly, we have civil engineers shall continue their professional development throughout their careers and shall provide opportunities for the professional development of those civil engineers under their supervision. Okay, so let us have a detailed discussion about each of the fundamental canons. So ako ano ni siyang gi-summarize based on the gihatag no sa
manual, no? Manual for practice. Okay. So unahon nato ang Canon 1, no, which talks about the civil engineer shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public and shall to comply with the principles of sustainable development in the performance of their duties. So, okay, in what way nato ni siya ma-practice? Okay, the first one, we should recognize that life, safety, health, and welfare of general public depends on our professional judgments, decisions, and practices that we applied into the structural designs. Okay, so ato siyang easy to it class nga ato ang gi-design nato that way, ato ang gi-design nato o gi-apply nato nga mga design sa atong structural, it should be nga ma-recognize ato siyang ikuan, ato ang ihunaw nato nga ang purpose ana niya is to to think about the safety, no? The safety of the people that are going to use on that building, no? On that infrastructure. So, ang class, ang structural integrity ana niya class nakasalalay sa tua. So, by means of promoting life, safety, and health o welfare sa ato ang isig katao, so atong gi-channel nato dito sa ato ang structural designs, no? So dapat siguruhon gid nato class nga lig-on gid ang ato ang building. Okay, next. Okay, so we shall approve those design documents that are reviewed and prepared based on accepted engineering standards that determines the safety and welfare of the public. Okay, so kita class, dili ta basta-basta nga mag-approve lang is because nga gibuhat na siya sa usa ka professional. Kinahanglan i-check gyud nato, maniguro ta, no, nga dapat ang iyang gi-design niya just in case og mahimutang third party, no. Okay, so kinahanglan isiguro nato class nga lig-on, no, ang iyang or naa siya safety or kanang nindot ang structural integrity sa iyang building. So mo gina siya, no. So dili ta basta-basta mag signing without thinking, no? Especially kanang sa mga building official. So sa building officials ang ilang function is very crucial in terms of this Canon 1, no? Okay. So dili man nato matagna class ang environmental impact, no? Di man nato ma-predict, pero naatay mga engineering standards, especially kanang sa National Building Code, National Structural Code of the Philippines or the NSAP, no? So diha nato ibase ang ato ang mga calculations when it comes to the structural integrity of the building. So we have to make sure nga nag-comply siya and in addition dapat nga kanang haom, no? Haom pod ang iyahang design based on the topography sa area, no? Then also when it comes to just in case og naay hazard, no, on that area, no, kanang let us say dool siya og fault line, something like that. So isa na sa to ang may consider. Okay, so kung naa ba siya sa fire zone area, kinahanglan nato nga hatagan nato siya og mga strict, no, nga mga compliance. Okay, dapat magamit siya og kanang mga fire resistive material, no. Okay, so no, isa na, no, sa mga pagkuan nato, no, para ma-practice nato ang Canon 1. Okay, another one. So our professional judgment is overruled when safety of the public is endangered and must inform clients or employers of the possible consequences when ignored. Okay. So dili nato malikayan class just in case of naatay clients nga ang iyang i-prioritize is the cost, no? Okay, gusto niya nga makatipid. So ang ato ang kuan class is ato ang yung ipa-kuan gid nato, no, i-prioritize gid nato sa tong kagalingon nga importante gid ang safety, no. So dili pwede nga when it comes to structural, dili gid na siya angay nga tipiron, no. Bahala na nang mga aesthetics, no, kanang mga pagwapo sa balay. Anyway, pwede ra man na siya makuan, no, ma-renovate or makuan lang na siya, no, madungag-dungag by as time goes by, pero as we construct the building class, kinahanglan gyud nga isiguro nato ang structural gyud nga dili gyud siya matipid, no. Okay, so kung unsa may gihatag, no, nga design based on our calculations with regards to that matter, no, para mahimo siyang
sound, no, ang iyahang design from the effects of environmental hazard. Okay, so dapat kining mao gina siya no atong tan-awon no, nga dapat haom siya namatay inisipy code, so i-prioritize gyud dapat ang safety, no. So then if ever man no nga i-insist gyud sa client no nga gusto niya nga makales gyud siya, so kinahanglan gyud nga ipahibalo nato siya og unsay mga consequences if ever dili nato ni siya ibuhaton, no. Okay, so para ma-aware sila, no. So anyway, kung sila ang client, sila man pud ang mo gamit. So I guess no, dali ra ni sila istoryahon with regards to this matter, no, especially kung i-prioritize ginato ang structural. Okay. Next, anyone who has knowledge of any person or firm that violates this canon 1 shall present such information to the proper authority in writing and cooperate whenever the authority needs assistance for further information. Okay, so just in case class kung naatay mga naibalaan no nga mga construction firm or unsa pa na siya mga other professionals nga nagpractice that violates the canon 1. Okay, so dili man pud siguro nato first thing natong buhaton is dili pud nato siya direkta pud dayon nga isumbong din sa pulis. Siguro istoryahan sa na siguro no unsay mga kuan, siguro basig unaware lang siguro siya, no. So kinahanglan lang nato i-kuan siya, no, i-reorient ug balik, no. Okay, so after that if mag-comply siya, so okay na, no. Pero kung wala gyapon siya nag-comply, so diha na ta mag-action, no, with regards to this matter to the authority, no. So maghimo ta og kanang sa kuan tawag ani kanang mag-put into writing bitaw mura siya documentation nga ingunani siya yang gitabo day 1, ingunani yang gitabo nagkuan siya nagquarry tapos nagputol og kahoy ana. Okay, so kana siya class is a violation, no, that harms the environment. So mo man na siya ang gyud ang atong security atong gi-priority sa atong canon 1 which is the safety, no. Kay kung wala nato maklaro o wala nato matarong ang ato ang pag gamit sa ato ang resources and especially resources that is coming from the environment, so posible kita may balikan sa environment ana, no, especially kanang mga baha or something, no. Okay, mga mining sa panadiha. Okay, so if ever man that the authority needs our assistance for further assistance, so kinahanglan nato mahimong witness, no. Okay, so dili ta dapat nga kinahanglan in order to kuan class, okay, ma-practice nato ang canon 1 by simply being the witness, no. So kung unsa may kuan nato dili ta mo kuan pod, no, dili lang pud ta mo mahimong maritis lang pod, no. Dapat kuan lang gyud, no, kanang isulti lang gyud nato kung unsa gyud ang ato ang naibal-an. It should be the truth, no, nothing but the truth. Okay, next. Okay, we should seek opportunities in public work for the advancement of safety, health, and well-being of the communities and protection of the environment through the practice of sustainable development. Okay, so we should seek opportunities, no, kana pa itong maghatag-tag mga orientation, seminar sa ato ang mga public, no, sa ato sa society, no. Okay, so parehas anang magkuanta information drive, no, about sa kanang solid waste management. Kay although magkuanta unsaon man nato ng paghimo og drainage system kung sila mismo di kabalo mo labay sa ilahang di sila kabalo mo dispose sa ilahang basura. So mahog lang siya class nga mo mag-cause sa baha paghaman ang pasanginlan karon kay kita kay naghimo tag drainage system, no. Okay, so nagkuanta naghimo tag development sa usa ka area. Okay, so kinahanglan maghatag ta og mga massive information drive, no. Isa mo nang isa sa mga isa sa mga pamaagi, no. And also how to treat the environment. Kabalo naman ta class nga kita gyud as a civil engineer murag masulti gyud nako nga isa pud ta sa mga liable, no, nga pwede ta mabasol when it comes to the impacts of the environment. Kay especially kanang mining, dili man na pwede nimo walaon ang mining kay ang mining is part of
kana bitong gathering of raw materials, no? Especially kanang mga raw materials nga ginagamit nato for construction, no? Para sa anang mga aggregates, coarse aggregates, fine aggregates, kanang mga graba ba, no? Tapos isa po na kanang mga pagkuhag mga ingredients para sa tong mga cement, mga silika, no? Okay. So ingredients sa tong cement, then kanang mga bakal, no? Mga nickel. Okay. So isa na, no? Okay. So murag naka-contribute gyud ta og kuan gyud, no? Isa sa mga impacts, no? Sa environment. Pero ang ato ang pagkuan nato, ang paghimo nato sa operasyon kinahanglan planado, no? Dapat di maginato na malikayan ng mga risk, no? Pero ang ato ang i-uphold gyud nato is ang minimize lang gyud nato ang risk nga pwede madulot niya, no? And the rest of that dapat kabalo ta mangita og paraan nga makuha nato, no? Nga masolbad nato na siya nga problema. Kay kabalo man ta class, if ever once nga we solve one problem, there's another problem that will exist later, no? So kinahanglan andam ta, no, sa mga pagsulay. So kinahanglan we should think of any dapat open-minded ta sa mga kuan. So munang naatay research, no, kinahanglan mag-conduct og research para just in case og mahitabo ni siya, so kinahanglan makakita ta og kanang pamagi og how to made a proper action on that certain situation, no. Okay, next. Okay, we should be committed in improving but without compromising the environment. So mo ni kung ingon class nga walay kwenta ang progress nato, no, kanang pag-develop nato sa usa ka lugar kung pabayaan nato ang atuang environment. Kay mahog ra bang gyapon ta nga balikan ta. Okay, so parehas ana bitong kuan class kanang kay para sa nang ibutang nato diri sa kuan, no, sa sentro. Di ba sa sentro wa na gyud kay halos makita nga natural soil, no? Kay kasagaran puro na simentado, no? Okay. So isa sa mga impact ana class if possibly is ang baha. Okay. So nganong baha man? Kung walay tarong drainage system class, o wala po'y water, wala po'y proper waste disposal, so mahog sa class nga kitong gihimo nato nga drainage system mag-clog siya, no? Then ang mahog na siya nga baha. So pagbaha ana class, since nga wala man tay natural soil, walay exposure sa natural soil, walay musip, no, sa kanang excess nga runoff, no. Okay. So isa po na, no, sa mga number 1 nga makakos og baha. Tapos kung simentado naman go, dili na maka-penetrate or dili na maka-lusot ang tubig sa ilalim sa yuta. Okay, isa po na sa mga kuano kanang disadvantage sa kanang paghimo nato og karsada. Kaya ang paghimo nato karsada kinahanglan man nato kuan, kining i-solidify nato ang ato ang pundasyon sa karsada, no, kanang ikuan nato siya, no, i-compact na nato siya. So once nga ma-compact na siya, meaning to say dili na siya ma-penetrate og tubig, no. So kay ang iyang mga voids ana niya zero naman yata, no, kay na-compress naman siya, so wala na siya mga air voids. So because of that, it is a highly possible nga isa po na sa mga dahilan nga makakos og baha. So that is why in every time nga maghimo ta og karsada class, dapat nagid tay himuon nga gutter or kanang drainage system sa kilid sa highway, no. So if ever man nga dili, I don't know nganong wala pagyapon na siya. So if ever nga kuan gyud, dapat partner gyud ang drainage system sa karsada, no. Okay, so let me continue. So we should be committed in improving but without compromising the environment. So using research as a tool to discover new methods or alternatives in construction as well as renewable materials and resources. Okay, especially class, no, sa kanabitang mga wash aggregates. Now, sulti sa katong kuan class, as far as I can remember sa katong kaning technical conference nga ako ang naatinan sa PICE is that when it comes to natural resources class, kanang construction materials such as kanang mga fresh kanang sa mga aggregates bitaw, kanang mga graba nato ba. Okay. So pipila na lang daw sa atong area diri ang naay
good quality of aggregates. So, meaning to say, nakasagaran is nagamit na, no? So, in order for us, no, nga dili masayang tong kuan, katong mga aggregates, especially kato bitong mga buildings bitong nga gipang kuan, gipang bakbak, no? So, di ba? Nagkuha tag mga aggregates, tapos gigamit nato sa usa ka building, tapos ang building gibakbak. So, unsaon naman tong mga aggregates nga nagamit ato? So, it says there that the aggregates that is once used, no, nga gigamit na siya tong sa previous nga construction, pwede pa nato siya ma-recycle, no? Okay. So kinahanglan class nga ma-practice nato ang recycling of mga construction materials. Pero ang cement class or kuan dili na nato na siya ma-recycle, no? Ang kuan lang, ang aggregates lang nga tong pwede magamit. Okay. So that is the idea of the Canon 1. Okay, now let us proceed to the Canon 2. Okay, medyo ubay-ubay kita nag-discussion class. Okay, so civil engineers shall perform services only in the areas of their competence. Okay, first is, okay, we should only perform services based on our limits in education or experience in the technical field of engineering involved. Okay, kabalo man ko class nga sooner or later, since nga na naman mo sa new curriculum, so ang inyohang pagka fourth year ninyo, mamili na mo og specialization. So if ever man, no, nga maabot mo sa point nga mag-apply mo og trabaho, kung unsa man ang ilang gi-required dito, which is kung unsa nga specialization, let us say transportation engineering. So transportation engineering lang gid ka dapat, no? Okay, so dili ka pwede nga let us say imong major is geotechnical engineering tapos mag-apply ka sa dili nimo specialization. Okay. So dili siya on class. So because of that class dili ka ka-perform sa imong duty. Although nga you are a professional civil engineer but still diha man ta nagkatalo sa specialization. No. So kung dili nimo specialization class, di ka manghilabot, no? Okay. Now, other than that class is dili ka pwede, let us say kung wala kay knowledge about that matter, so ayo pagpaalig-alig nga kabalo ka, no? Okay. So, although nga parehas man tag basic basic nga mga topics nga discuss or kadang ba, kadang general siya ba for civil engineering, no? Pero naagit tayo mga portion sa mga topics nato nga which is separate, no, from the any other specialization or major. Okay, so mo lang na siya class, no? So ayaw perform or dili ka dapat magpalig-alig o perform sa usa ka work which is dili part sa imong education and experience, no? Kung wala po ka experience ana nga field. Okay, next. Okay, so we may be allowed to perform some limited services outside of our own field of competence provided that we are experienced and consulted by those professionals. So, inguna ni class. So, kabalo naman ta class nga sa ato ang profession as a civil engineer, okay, kana bitang maghimo bitaw tag plano na ay architectural, structural, electrical, o plumbing. Okay, so sa tuwa class, we are kanang educated, no, nga unsaon pag himo og plano. So since gitudloan ta unsaon pag himo og plano, dili nato malikayan nga kita na lang mismo ang muhimo sa electrical, sa plumbing og sa architectural. Now ang architectural class is dapat trabaho na siya sa architects. Pero since then it's just the same class sa usa ka doktor og nurse. Ang nurse gitudloan na sila ug unsaon pagpanganak, di ba? Kay ang nurse is somewhat mura siya og assistant, no, sa ato ang doktor. So if ever man kung walay doktor available, kabalo ang nurse, no? Pero kato na pong mga ginagmay lang po nga work nga which is dili makaya which is kadung sa specialization na mismo sa doktor. So pares ra ingon na class, no? So since kabalo man ta mohimo og plano, so pwede og kitay mohimo nga plano, pero dili ta pwede mo dili ta pwede mo pirma, no? Dili pud nato pwede siya ang kunon. Okay. So, in order for us nga makatrabaho sa ilahang work, it should be kadang let us say pwede kung in order siya nga para
ma-accredit no ang ato ang gitrabaho or kanang ma-accept siya or madawat siya ang ato ang gi-work nato in behalf sa ilaha. Okay, kinahanglan nga natay guidance gikan nila no, instead nga sila mo hands-on og trabaho ato, pwede na lang og kita, pero dapat naatay guidance gikan sa ilaha no. Okay, so dapat mag-conform ta sa ilaha, especially sa electrical nga part, kay when it comes to electrical dagid ang safety pod no. Okay, so dili ta pwede magimo-imo og kuan wiring ug unsa pa mga specification when it comes to unsa nga overprotective device nga gamiton. So what if di ay og kulang sunog ang atong balay no tungod sa wiring. Okay, so dapat naatay knowledge, o kana nga knowledge is ma-acquire lang nato na siya sa katong electrical engineer no nga iyahang specialization gina niya no. Okay, so in a way namatay basic pod nga EE no, natay basic EE, natay basic plumbing. I don't know kung nabatay basic plumbing, murag wala yata. Pero ang architectural class is makuha naman na siya no. Natay basic sa architectural, kay more likely kato ra pong mga orthographic views no. Okay, so the rest ato is kanang when it comes to themes, concepts, kanang presentation, wala tana no, ilahan na gina. Okay, sila ang mas detailed kaya na. Pero when it comes sa structural class, kita gid ang mugahot ana no. Okay, so let me continue. So in the end, the project shall be checked or approved by qualified associates, consultants, or employees no. So dapat ang atuang work must be conformed or must be checked no by the qualified associates. So ang atuang plano when it comes to architectural, so ang mo check ana is the architect or sila ang mo sign sealed ana. Then when it comes to the electrical, so of course obviously no, electrical engineer. Sa plumbing, okay, the master plumber. Ang master plumber class is actually civil engineer na siya by profession, pero nakakuha na siya specialization of plumbing no. Nag-take siya exam, napasar niya ang plumbing. Okay. Next, we shall not affix our signatures or seals to any engineering plan or document when we are not qualified or entitled to do so in terms of education or experience. Also, when the plan or document is not reviewed or prepared under our supervision and control. Okay. So, sama sa kong gi-mention earlier class nga dili ta pwede mo perma when it comes to the documents or engineering plans that we are not part of that work no. Sa architectural, architects na siya, structural engineering, sa structural nga part, structural engineer or civil engineer kung medyo namtay restriction ana no. Okay, nga ang mo perma structural engineer pag ingunanin na ka, okay, I think more or less 3-story pataas, structural engineer lang gina siya. Pero kung 1-story lang o 2-story, okay lang ang civil engineer, no? Okay, it should be nga license, no? Okay, so sama sa gi-mention dire, so you should not affix your signatures kung when we are not qualified and entitled. So the one that is qualified para sa signing is ang kwan yun, no? Ang license engineer, no? So kung dili ka lisensyado, di gyud ka himo ana no. Okay, other than that, so dili pud ta mo perma og mga document which is wala siya gi-reviewed or gi-prepared siya, wala siya gi-prepared under the supervision or control. So aside sa kanang maghimo og plano class, na atay mga kakuan na kompetensya. Especially kanang mga draftsman no. Ang mga draftsman is na sila knowledge of making the plan pero wala sila kabalo og unsay buot pasabot anang ilang gihimo no. Okay, gihimo lang nila. Pero okay, kung buto no naon class, maski first year ka college engineering, kabalo ka mo himo kung tudloan ka unsa ang paghimong plano, makabalo gyud ka mo himong plano. But the concept between on making that plan class, wala sila kabalo no. Especially sa structural nga aspect. Basin mahog siya class nga assume na lang no. Okay. Well, nung sa kuha class sa tuang building design is based on my experience na gito no. Okay. So makaingon na gyud ko nga kadto siya dati on the first time nako nga gihimo to siya nga plano
giagi to na ako siya competition. But as time goes by, nga almost the same raman day gihapon siya ang iyahang akong gamiton nga section, so motong ako na lang i-apply siya. So di na nako siya kinahanglan mag-compute, no, because of my experience. So ingon na ang mahitabo sa inyo ang class. So sa kagadugayan sa sige niyo repeat sa inyong work, no, sa inyong balik-balik ninyong trabaho, compute. Mahog nga may kaingon mo, uy, parehara man gyapon siya. Ngano kinahanglan pa man ako siya computon, no? Okay, so nanakay murag sa sarili nimo nakaset na ka og standard, no? Based on your experience. So something like that, no? Okay. So on that topic, so dapat dili ta mo affix og signature if ever man, no? If we are not qualified and also kanang wala siya niagi reviewed or wala siya gi-prepared under the supervision, no? So dapat dili gyud ta mag kanang signing without thinking, no? Okay, next. We are not allowed to use the specialty engineering title such as structural engineer, transportation engineer, water engineer, geotechnical engineer, construction engineer, etc. without the PI specialist accreditation. Okay. So pareha sa kuha class nga although ang ako ang kasagaran nga special ako ang gina-teach dire is more on transportation engineer. So I never use I never use the title nga transportation engineer ko, no? Kay is because wala pa man ko ma-accredit og PICE specialist, no? Pero is because of I am knowledgeable enough class, so dili gyapon nako siya makonsider kung kagalingon nga transportation engineer. Pero naalang ko inaibalan when it comes to transportation engineering, no? So ana lang siya. Wala ko'y title. Kabalo ko pero wala ko'y title, no? Okay. So siguro puhon, no? Puhon. If ever man og gihatag sa kuha. Okay. So mo ni siya buot pasabot sa another example of the canon 2. Okay. So okay, so that is for the canon 2 di ay, no? So we will go to the canon 3. So, civil engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. Okay, so to practice this one, we should promote the public knowledge about the role of civil engineering into the society and must avoid false and exaggerated statements regarding civil engineering. Okay, so kita class as a part of the civil engineering society. So dapat i-promote nato ang profession in a way nga dapat misgot ta og unsa nga tong role do sa ato ang society. Dili gid dapat nga kuano kanang usapay kanang magamit tag mga memes, no, nga ingon ani ang civil engineering dili gud na, no, or unsabay mga false information such as pag mag civil engineering ka mudato ka, no. Okay, so sa civil engineering nga kurso class kay dili na siya nagpamatuod nga makadato ang civil engineering. Siguro depende na siya sa unsa ninyo paggamit sa inyong profesyon. Either kung sa pag civil engineering nimo na license ka, na imo kang civil engineer, nisulod ka og nisulod ka og contracting, nisulod kag negosyo, no? Okay, kung gusto gini mo dato class diha gyud ka sa negosyo. But when it comes to performing your profession, so dili gid siya actually makadato class. Gawas lang, no, kung nakachambag yung ka og firm, no, nga big time, no, nga which is dako siya og sahod, dako kag benefits, no, nga makuha. But kana siya class isuntok sa buwan gina siya, no. Okay, so more or less, okay, so ang ato ang profession nato class mo focus lang ta, no, when it comes to our role sa society, no. Uban pod magpakatag og storya kana bitaw especially nga nay mabalitaan bitaw sa news, kurakot ang engineer bay unsa man na ingon na. Okay, so ang public class is actually wala man na sila kabalo sa ilahang knowledge. Wala kay sila background knowledge when it comes sa tuag yung actual nga trabaho. Okay, ang ilaha gyud pag when it comes to the construction of building, kung mag-fail ang building, ang pasangil din nila, gikurakot sa engineer ang budget,
O kanang ingunan na ba murag yung sa tinuod lang nga kita ginagunit sa kwarta, dili ra bagid kita nang gunit sa kwarta. Igo lang ta nag-design actually, no? Okay, so igo lang ta nag-design. And in comes to kuan, okay, duha tong trabaho. Project management and design, no? Okay, so sa design sa kuan project management, that is administration, mag-manage ta og mga tao sa site, no? Okay, aside from ana ang kanang pag-design, no? Okay, so natay two separate work nato. Okay. So wala gid tay hands-on gid sa kwarta, no? Not unless kung kita mismo ang kontraktor, no? Kontraktor, pag kita ang kontraktor, kita magawid sa kwarta, kita magawid sa budget kay kuan man kanang kinahanglan iguo nato ang budget according sa everyday nga activity, no? Nga by the time nga dapat mo sulod ta, no, sa kidong gipasa sa tuwa nga deadline, no? Okay, so ingon na. So that is canon 3, no? Okay, so primero nato nga kuan. So dapat dili ta magbuhi og mga storya nga wala ta kabalo, no? Especially sa kanang general public. So kung just in case og wala sila makabalo, just in case og magbuhi sila og storya nga ingon na class, may yung buhaton is dili na lang ta mo comment, no? Okay, so ang atong buhaton is i-orient na to sila class kung unsa ang ato yung purpose, no? Unsa gyud ang ato ang gibuhat gyud sa actual. Okay, para ma-educate sila. So mo man na sila, di man pwede nga magpataga lang tagbuhi og kuan dili ta mo sabay sa ilahang storya. Okay, next. Okay, we should be objective and truthful in providing all relevant information, which includes professional reports, statements, or testimony. So, when it comes to kuan class, especially katubitong sa previous tong sa Canon 1, if ever we are going to testify class, kinahanglan mubasi lang ta based on the technical terms or sa tuang study, sa tuang profession. Okay. So dili ta pwede mo dungag og mga storya which is dili confirm or dili siya kuan class base sa ato ang study or kanang sa ato ang practice, no? Okay. So dili pod part sa tuang trabaho ang mag-conspire, no? Maghimo og conspiracy, no? So mo base lang gyud ta sa facts, no? So facts lang gyud ato ang ihatag, no? When it comes to providing relevant information. Okay, next. We shall express our civil engineering opinion only when we are equipped with adequate knowledge of facts based on technical competence and upon honest conviction when serving as expert witnesses. Okay, so when it comes to one class, okay, uso maginadira sa Facebook, no, ang kanabitong just in case og naay mga mga group sa Facebook diha, no, nga o just in case of na failure ipakita or picture or something. So what is your comment about this one? Okay, so ikaw maka-comment pug ka, no? Okay, so your comment must be dili siya class kanang dili siya part of your murag hypothesis lang pud nimo, dapat kuan lang gyud siya, no? Mobase lang gyud ka sa facts based on your knowledge and observation when it comes to your actual nimong experience. So dili ka pwede nga magpataga og storya kay otherwise nga if ever man nga naapay nahibalo sa imong giingon basig makuan ka nga so man siya professional bunta ni pero nganong mo siya kabalo ana, no? So ana lang, no, limit lang nato atong storya if ever no nga walang ta kabalo. Okay, so when it comes to honest conviction, so kinahanglan lang dili ta, no, nga kanang amino dato sa kagalingon just in case og wala ta kabalo gid class dili pud nato ipugos nga kabalota, no, ana lang, no. So try to be honest, no, when it comes to expert witness. Kung otherwise kung wala ka kabalo class, you can refer another person which is maoy mas nakabalo ato, no. Okay, so ana lang, no. So dili magid tanan because civil engineer ta kinahanglan magid nga kabalo ta tanan, no. Okay, so naagi portion sa tuwa class nga naagi part nga wala ta kabalo nga uban kabalo, no. So kung kinsa man tong kabalo dito nato ihatag sila, no. Okay, sila ang mo explain about that one, no, especially in terms of specialization. Labo na nakaron nga na-divide ang ato ang profession with 5 specialization, no. Okay,
5 ba? I think. Okay, 5 man siguro. Okay. So, that is, no? So, dili ka ka-comment when you are a transportation engineer specialist, kung imo specialization ninyo is transportation engineering, dili ka ka-comment about sa geotechnical engineering nga specialization. Or dili po ka kakuan sa water, dili po ka kakuan sa construction management. Okay, so limit lang gyud ka, no, sa imuha lang specialization. Okay. Next. Okay, we shall avoid issuing statements, criticisms, or arguments on civil engineering matters unless we will tell those statements. We will tell whose statements came from. Okay. So dili ta pwede magbuhi og kanang mga statement class nga dili ta sure kung asa gikan. Kung kabalo man lang ganita asa gikan, dapat i-mention nato siya kung kinsay nag-ingon, no? So dili ta maritis dapat, no? Okay. So, iwasan na ito ang mahimong marites. So, since we are all professionals, dapat we address the following. We address the following in terms of professionalism. Kanang dapat iagi na to siya based on our knowledge. No? Then, also, when it comes to that matter, nga siguro situation na siya nga or events na something angay lang ta nga mo comment. So, dili ta magbuig storya not unless kung kabalo ta sa katibukan, no? Okay. So kung let us say confirmed, no? Confirm gid ang istorya, no? Then if it is confirmed, dapat kabalo ta sa ato ang source, no? So ato siyang nganlan ang ato ang source. Dili ta pwede nga kanang magbuhi, no? Something like that nga statement. Okay. So next is we shall be dignified and humble in explaining our work and standards without the act of harming the integrity, honor, and dignity of civil engineering and other related professions. Okay, so dili magid nato malikayan class nga siguro some of others siguro na uban lahi magid ang kinaya sa tao gyud. So kana bitong layo na kay siyang naabot, so na tendency nga medyo naanay nanay angas, no, the way siya mo deliver sa iyahang promote siya sa kagalingon. But by that, if ever man nga mahitabo na siya, so kanang mulikay na lang punta, no? But when it comes to this matter class, kinahanglan nga we should dapat ang ato ang kagalingon i-prefer gid nato nga nalang ta sa ubos, no? Kaya ang ato bang purpose sa atong profession, no? Kay is more likely of serving, no? Serving ra ba ang ato ang profession. Kay ang ato ang makabenefit sa ato ang kuan nato, ato ang output is usually the public, and the public is the one nga maoy ato ang gi-serve, no? So more likely mas nindot or mas ma-appreciate kinato ang ato ang profession pag naata sa public, no? Or let us say naata sa government. Mao magid ato ang purpose class, no? Okay, when it comes to developing roads, okay, developing infrastructures nga para for the benefit of all. Okay, so diha man nato na siya masinati pag naata sa public works, no? Okay. So ang ato lang gibuhaton nato ana is stick gid nato atong kagalingon sa baba, no? Okay. Kay layo kay tagtagakan pag taas kayo ta ato ang kuan, no? Taas kay tong ihi. Okay, taas kay tong lupad. Okay, next. Okay, we should avoid all known or potential. Okay, na naman data sa Canon 4 day. Okay, Canon 4. Civil engineers shall act in professional matters for each employer or client as faithful agents or trustees and shall avoid conflicts of interest. So sa conflicts of interest palang daan class, no? Daghan gyud mga igo ani. Okay, we should avoid all known or potential conflicts of interest with all employers or clients and must inform them about any relative connections that could influence our judgment or quality of services. Okay, so parehas anang kuan class, no? So ibutang nato nga ikaw is a building official. Tapos na kay mga kaila nimo nga kuan ba, na sila ipa-approve sa imuha bitaw nga mga plano. Ya nakita nimo nga murag nay something mali, no, sa ilahang plano nga murag dili siya angay i-approve. Okay. So since then nga ibutang nato nga ang engineer nga iyang gigamit is ang engineer nga professional nga iyang gi-hire is let us say igsuon ba or something murag relative nimo. So dapat ang mo kuanan ni class, ang mahitabuan na is kinahanglan nga
I don't know unsa bay action ani when it comes to that matter, but you must inform the following people o unsa imuhang connection about this matter. Kay ang tendency murag mahog bitaw siya nga kanang is because nakay connections aning tawhana, murag murag siya kanang take advantage ba, no? Okay, so kanang ingon na. Okay, so atong likayan lang nato is kana bitawng mura siya mahog bitaw nga ang atuang judgment kay tungod kay siguro relative or something, pasaro na lang nato ni, no? I-approve na lang nato ni kay kuan man kining siya ato bitaw ning relative, no? So ang just in case class nga i-approve nimo nga wala siya nakabase sa iyang guidelines, ang kuan man good ang nakalisod ani, if ever man that the building will fail, so appeal po ka didto nga kuan, no? Appeal po ka nga criticize with that matter kay ikaw may nag-approve. Okay, so with this one class, so importante class nga ang tao nga which is when it comes to decision making dapat ma-inform nimo ang uban, no, when it comes to the connection of this one. Okay, parehas anang kuan, no, kanang mga okay daghan ani class, no, especially kana bitang government and private, no, nga relationship. Okay, daghan diha. Okay, so as we further discuss, no, sa atuang Canon 4 napatay mga kuan ani, no, ma-discuss about that matter. Okay, so we should avoid accepting compensation from more than one party for services on the same project or services unless the circumstances are fully disclosed and agreed to by all parties. Okay, so dili ta pwede mo accept og any compensation from the other party nga which is kuan na ganang si tawag ani gihatagan na gay ka para og kanang compensation sa imong work, gihatagan na pud ka sa lain. Okay, so murag kuan ba sobra-sobra na ba, so kagwapa na, no, sobra ang blessings sana all. Okay, so atong buhaton ana kay dili ta angay nga mo dawat in some cases nga kana bitong compensation by tawagan na nga nahatagan naman ta. So what if ang kitong gihatag di sa imo is a form of bribe dito, no? So mo lang na atong gilikayan. So kanang bribery, no? Bribery ba na okay, bribery kanang suhol, no? Okay, so isa lang gina nato ang atong ilikay, no? Next is we should avoid solicit or accept any tip or gift directly or indirectly from contractors, agents or other parties dealing with clients or employers in connection with work which they are responsible. Especially class kana bitang sa procurement. Sa procurement dili gyud na malikayan class nga ginahimurag something nga anomalya, pero dili tanan, no, dili tanan, basin lang pod, no, dili man ko kaingon. So basin og naay tendency ba, no, nga kay kanang naay mga siyempre sa procurement naman ay mga bidders. Ang mga bidders mo man ang mga contractors, no? Kung gusto nila nga ma-assure nga sila ang makakuha sa contract, no? So naa ginay basin mahug nga mga padulas or sa parang di man padulas kanang mga bribe nga para okay, when it comes sa procurement, formality na lang ang mahitabo sa procurement, pero actually nanay winner, no? Nanay nakalaan nga winner ba? Unfair po kayo sa uban pod nga mga nagbid, no, nga sila fair kay sila nga nagbid pero di ay nahog siya nga nanaday murag gihatag na day daan sa lain, nanay nakapangalan lain. Okay, so isa na siya, no? So with this one class dili ta dapat mo dawat og any solicitation, no, or anything gift nga that is coming from para just in case murag magkuan ba kanang basta suhol gyud mahog ra gyapon na siya suhol class, no? Okay, mahog siya gyapon siya suhol or something, no, bribe. Okay, for the kuan kanang para makakuha siya og advantage gikan sa imuha. Okay. So next, if we belong to the public services as part of governmental body, we should avoid to participate in private engineering practice when it is referred or solicited by anyone. So kung nag-work ka sa government class, dili ka pwede nga mag-perform po ka og private engineering practice. Parehas anang kuntahay, nagtrabaho ka og City Hall, no? Tapos gitagaan ka og kuan, nay cliente magpahimo og kuan balay.
Nga siyempre kinsa may mo pirma ato, no, sa plano. Of course, ang gi-expect nila nga ikaw mo pirma, pero although engineer ka pero nag-work man ka sa government. So dili ka pwede nga nag-work ka sa government, imuhang i-practice din mo imuhang private, no, nga profession. Okay, so bawal daw na siya dire according dire, no. Okay. So ang maka-perform na gid ana class kadto lang pong mga nag-practice og private, no, nga wala siya connection sa government, no. So ingon na. So dapat I think na issue na ni siya no, I known someone, no, nga nag-work sa government tapos murag na tanggal yata siya is because of this matter, no. Kay naman gud siya sariling firm man gud. Okay, siguro ang iyang brother or something naay firm ba nga murag sa kadto nga firm nahimong part pod siya, so naay conflict of interest, no. Okay, so nasa government siya, nasa government siya tapos yung brother is nag-private practice. Pagabot sa private practice, gi-appeal siya dito siyang brother, mo ini mo na. Okay. Sumoto siya, conflict of interest. Okay, so wala siya class, no? Okay, so let us proceed to another one. So when you see a certain project of our employers or clients that will not be successful based on our findings or study, no? So we should advise them the proper things to do to make it done. So kung just in case class na nagpa-approve silahang plano sa, let us say, for the building official, no? Okay, tagaan nato sila og pamaagi, no? Trabangan nato siya, tagaan nato sila atong mga professional advice, no, or consultation para ma-approve, no? Just in case og na may ipausab dito, usab na to, no? Okay. So para lang nga ma-approve siya. So dapat dili na to siya pasagdahan, no? Especially kay kuan man ta, no? Part man ta sa gikuha sa ato ang client. So dapat buhaton na to ang tanan pamaagi para ma-satisfy ang ato ang client, no? Okay. So that is for Canon 4. Okay, napaday kuan additional, no? So we should never use cheap tricks against to our competitors for our personal gain, like discouraging the potential clients, employer, or the public to hire or transact with them. Okay, so just in case class nga if ever man, no, nga maka puhon og just in case og mag private practice mo, nga mailhan nimo ba nga imuhang classmate nimo kuan siya nagimo siya sarili niyang firm, tapos kanang duha mo, no, nagkompetensya mo ba nga maghatag kag kuan kanang nakita kag nay kliyente nga balak unta moadto dito sa ilaha mo silang kaman imuhang dauton nimo ilang reputasyon is because para moadto ang client dito sa imuha. Okay, foul na siya class, no, so dili na siya pwede when it comes to Canon 4. Okay, so that is considered as cheap tricks, no, low blow, no, low blow. Okay, so kanang mangigo taog kanang reputasyon sa laing tao for our own personal gain. So muna siya. Okay, next. We should never accept professional employment outside of our regular work or interest without the knowledge of our employer. Okay, now makarelate ko ani class, no, of course kay kuan man kining naman ko diri sa academy, pero of course part man po diri sa among academy diri class. Part ng po dire sa kuan kining sa muang CHED memo nga dapat kami as a professional engineer napon mi experience sa field, no. So murag but pasabot ani class murag gitugutan mi, no, nga mo practice sa muang profession. Okay, part man gid na siya. So unsaon nimo pag-share si mong idea sa iyang mga estudyante kung siya mismo wala siya ka practice sa iyang profession, no. So ingon na ang idea. Pero when it comes to naka sa kuan class, naka sa private, lain pa nga private kanang sa construction firm ba, no? Okay. Tapos ibutang nato nga nag-part-time ka diri sa school something, no? Nag-part-time ka sa school nga walay knowledge ang kadtong imuhang employer, no? Nga naaday kay connection with regards to this one. Nag-work po day ka diri Okay, so dili na siya pwede pod class, no? Okay, so that is not allowed according to this Canon 4, no? So dili ka pwede mag-multitasking sa other employer not unless kung ang employer nimo kitong previous nimong employer
nga current o present nimong employer kabalo, no, nga mag part-time ka, no. Okay. Next. Okay, so diri na ta sa Canon 5. So civil engineer shall build their professional reputation on the merit of their services and shall not compete unfairly with others. Murag na siya na-mention sa kadong sa Canon 4, no? Okay, so we should never give, solicit, or receive either directly or indirectly in order to secure a certain opportunity against others in the employment agencies. So dili ta maghatag og mga padulas or something para maka-assure ta, no, sa ato ang opportunity, no. Okay. Next, we should negotiate contracts fairly on the professional services we provide and compensated on the competence we demonstrate on our services. Okay. So when it comes to contracts class, dapat kanang we should be fair, no? May butang na to, ako ang employer tapos naatay employee pod nga CE. Okay, so dapat hatagan na to siya og fair, no, when it comes to treatment. So ang contract dapat nakasaad po dito, no, ang ato ang work relationship, and dapat kung ibutang na to nga kung lisod, no, or lisod kayo ang iyang trabaho, tagaan pod nato siya og compensation based on the no, scope of work nga iyang gibuhat, no. Pero kung dili ka compensated, okay, so that is part of against the Canon 5 na to, no. Okay, next. Okay, so we are allowed to accept any professional commissions as a contingency under the circumstance that won't fall under the conflict of interest. Okay. So, pwede ta mo accept class, no? Pwede ta magkuan kining mo accept og laing commissions, pero dapat nga dili siya, no, mag-fall under the conflict of interest or unsa pa man diha, no? Paras pud anang similar atong gi-discuss ganiya sa Canon 4, no? Nga magkuan ta, no? Employed ta sa laing company which is currently employed ta sa laing sa ato ang employer, no? Pero ang kuan lang, ang exemptions lang ato is dapat knowledgeable ang ato ang employer about that one. So pwede naman na siya class. So that falls under Canon 5, no? Okay, then other than that is the conflict of interest. Dili ka pwede mo dawat og mga other professions kung kabalo ka nga naa kay connection ani, no? Okay, so kung if ever man og tagaan ka og ganing opportunities pero na-realize nimo nga na kay conflict of interest, okay, ihatag na lang na nimo sa lain, mas may pa. Mag-refer na ka og laing professional which you think nga kuan siya, no? Capable siya nga mo handle ana. Okay, next. Okay, we should give a proper credit to whom the credit is due whenever we include someone's work or idea we borrowed. So whenever possible, we should name the person or people for their property rights. Especially kanang sa research class, no? Okay, kabalo naman ta nga when it comes to research, dili ginato malikayan nga mo cite og certain study or murag kuan ba magsilbi na to nga murag reference, no? So dili pud ta nga kuan, it should be nga ato siyang i-refer pud siya class, or let us say ato siyang i-mention ba, no, kung kinsa tong idea, no, kay lain bug kayo, no, nga ibutang nato nga ikaw mismo nga nakadiscover usa ka butang tapos nahog nga gigamit sa lang tao nga wala ka gi-credit, di ba lain? Okay, so mo nang giingon dire nga you give credit to whom the credit is due, no? So kung kinsa may angay tagaan og credit sa katong work or kuan kanang let us say idea, so dapat tagaan nimo siya, no? So di ka pwede mangangkon og someone's work, no, without the knowledge, no, of that author or something. Okay, next. Okay, we may advertise our professional services in a proper way which does not contain any misleading, malicious, and disrespectful content. Okay. So just in case class, no, kanang bitong magkwanta kanang mga construction firm na to, no. So wala tay mga kuan class, dili ta mo advertise sa tuang firm nga wala siya any other content which harms the other
kwan murag wala si murag pabikil something storya no or content no. Okay, then also kung unsa may ato ang professional services na angay nato nga ma-provide, okay, so mo lang pud ang ato ang i-cite. So we will not give any misleading no, hatag mag-cite tag ingunan ni pero di ay pag abot sa actual dili, so mura siya og scam no. Okay, then other malicious and disrespectful content. So in terms of kwan kana bitong we will practice our professionalism. So dapat disente ang ato ang pagka-present or pag-advertise sa ato ang kagalingon or sa ato ang professional services. Next. So we shall never maliciously or falsely, directly or indirectly injure the professional reputation, prospects, practice or employment of other engineer or indiscriminately criticize others' work. Now kabalo naman ta class nga when it comes to output, di kita malikayan nga we will be criticized, no? Okay, so walay problema class, no? So, but ang kanang yung ang type nga criticize nga murag foul na gani kay siya, below the belt na kay ang pag-criticize, dili na po na siya maayo. So, okay lang siya nga criticize nga medyo kuan siya, no? Kanang i-point out kung unsay maayo, tapos okay, point out ang maayo tapos i-point out ang unsay mali, no? Kanang kuan ba? Kanang i-acknowledge ang imuhang unsay maayo ani, ang maayo nga nabuhat nimo, then i-cite pod ang imong mali, then maghatag pod siya balik constructive criticism, no? Inguna na siya, no? Na tagaan ka og say recommendations in order to address your kuano imuhang work, no? Kanang mga mali sa imuhang work. Okay, so okay ra na siya class, constructive criticism. Pero kanang igo lang gyud ka mag-criticize, mag-troll, no? So that is dili na siya, violation na siya sa ato ang Canon 5. Okay, next. Okay, we should never use the resources of our employer outside to perform our private practice without their consent, no? Okay. So ibutang nato class, no, nga ako na magyug ko sa SMC. Butang na ko kulingon as example. Ang school na siya ay engineering equipment, no? Okay, kanang mga surveying equipment. Okay. So dili ko pwede nga gamito na ko mga equipment diri sa school, dadon ako sa gawas i-practice kay para gamito na ko sa kuang private practice. Dili foul na siya para sa kuan, no? Then also kung naaman tayo UTM diri, dili ta pwede nga gamito na ko ang UTM machine for the sake nga gamito na ko for private practice. For example, na mga sampling, no? Kanang ako ang work, no, sa gawas kay gamito na ko ang kuan sa school, ipalabas lang nako siya nga akuan project ni siya sa mga bata, something. Okay. So dili pwede na siya, no? So the resources of the employer must be used for its purpose, not unless kung naay consent mismo sa employer. Kung kabalo or aware ang employer about sa imong kuan, ug nakay let us say nangayo ka og kanay permission nga sister, pwede magamit nako ni siya nga equipment for the sake of ingonani sa kong practice. Okay, ingonani. Pero mo okay siya, okay ra pod. Pero kung dili ayo na lang. Okay. So that is what it is, no? Sa ato ang Canon 5. Okay, never use the resources without the consent of the employer. Okay, next. We should never perform such act that would endanger the honor, integrity, or dignity of a civil engineering profession in such fraudulent, dishonest, or unethical nature. Okay, so daghan na magyud tay klase. I think we all know unsa man ni siya nga mga klaseng fraudulent, dishonest, and unethical nature, no? So anything that will harm our honor, integrity, and dignity, no, for our profession. Okay, that is against the Canon 6. Uy, Canon 6 naman ita, no? Okay. So, the Canon 6, it talks about the civil engineer shall act in such manner as to uphold and enhance the honor, integrity, and dignity of the civil engineering profession. Okay. So, mo ito sa Canon 6, kausa lang, no? So, we should never perform such act that would endanger the honor, integrity, or dignity of
our civil engineering profession in such fraudulent dishonest. So example na class. Okay, so dili nato gamiton ang ato ang profession sa pamaagi when it comes to kanang kanang sa mga criminal case or let us say kanang mga anomalya something, no? Okay, something like that. Na maoy maka hatag og dungis sa ato ang reputasyon, no? And also the ato ang integrity, no? Okay. Then Canon 7. Okay, civil engineers shall continue their professional development throughout their careers and shall provide opportunities for the professional development of those civil engineers under their supervision. Okay, so una, we should never cease to engage in innovating ourselves like attending technical seminars and professional seminars. So, mo gina siya class nga walay undang, no, ang PICE nga magsige og provide og mga technical conference para innovate ang ato ang mga kaugalingon, no? So once nga mahimo namong professional or license nga CA, you are obliged to attend the conference, no, technical conference para sa kini mga bag-o nilang ideas. Now dito sa technical conference class kay na sila yung mga ipang-offer nga mga topics such as mga mga research nga nagi-conduct, tapos kanang mga new ways, no, of construction management, depende sa type of specialization class, no? So i-present na sa technical conference. Then also, okay, we should encourage our fellow engineering professionals to be registered as early as possible. So idili siya enough class nga nakahuman lang ta og kining nakahuman lang ta og civil engineering, no? So kinahanglan nga na ang gyud ang final graduation ginato class is kanag yung makakuha gitag license. So mas nindot man ginang i-practice nato ang atong profession nga naa tay license. Okay. So much better, no? We should be kinahanglan paningkamutan ginato class, no, nga kamo pohon nga dapat maka-license gyud mo, no? So kung gusto niyo nga maka-license, dapat one take lang gyud, no? Okay. So para maka-license ayaw magtuuan ang sakuan class, no? Kana sulti sa uban nga ang pagkapasar sa license is swerte. Wala gyud swerte class, no? Okay, ang tinuod nga kuan class, ang tinuod gyud nga pamaagi pagpasar class is kana gyung paningkamutan o gigahinan gyud nimo siya panahon, no? Okay, so diha gina, no, magbunga gina imuhang paningkamot og also ang kanang imuhang struggles nimo. Okay, so I think wala man siguro wala man siguro butang nga imong gihaguan nga wala siya output. Naama gid siya, no? Okay, naama siya siguro agi. So that is in a part of realization na lang gyud, no, siya, no? Okay. So nay uban ang sulti sa uban kay kana bilang i-discourage bitaw ka nga sus ago-ago man kag review nga di ka pasar. Okay. So wala may problema, no, nga nagitry nimo ang best nga nag-review ka para imapasar imong kaugalingon. So ang maayo ang mo nay naka-nindot, no, you make your effort nga mapasar nimo imong kaugalingon. Pero ang dili mayo nga effort class nga igo lang ka mo apply for licensure exam nga mag-take lang ka dito sa exam nga murag suicidal. Kanang kuan ba? Bintot-bintot ba? Kabalo man ta nga multiple choice ang atong exam tapos magkuan ra ka, no? Magpili-pili ra kag answer. Take note class, nagahin kag pila ka tuig nga mag-eskwela sa CE nga pagkahuman mahog ra ka nga magtagna-tagna ra kag answer dito. May pagwa na lang ka ng eskwela, no? Okay, so ingon na. So it is quite nga murag insulting kaayo sa imuhang kaugalingon lang pod. So nagahin pa kag panahon, kwarta, no? Kay para kuan ka, matawag ka nga professional nga civil engineer nga pagkahuman magbintot-bintot ra ka pag-abot sa board exam. So dili pod siguro na, no, justifiable. Okay. So make sure class, no, nga sa inyuhang nga time just in case man umabot na sa inyuhang situation pag humana ninyo diri mag-take na mo board exam, siguruhan lang gyud ninyo nga one take lang gyud ninyo, no. So ay mo kabalaka nga makuha ninyo ang license, second take, third take, way problema.
So there is time for everything, no? Kung dili man mahatag sa imuha karon, at least napagid na siguro sa for another another try, no? Okay. So ang try nimo dapat iagi nimo siya sa effort. Ang try nimo dili dapat nimo iagi sa luck, no? Walay luck class, no? Ang luck nara na sa imuha, no? So ang luck is mura na siya bonus, no? Bonus na siya. Okay, so that's it, no? So para diri sa tuang napaday next sa Canon 7. Okay, we should encourage our fellow engineering professionals to attend and present papers at professional and technical society meetings. So just in case og na kay research class, no? Just in case. Kung na kay research, so imuha na siyang i-present dito sa technical conference for the sake nga i-share nimo imong idea, no, with regards to this matter nga kaingon pud ang uban ba, wow, naaman day bagong idea day, gwapo man day nimong research. So ingon na class, no, sharing of ideas, no, kay walay pulos kung naa kay idea tapos din imo i-share, so mamatay na lang ka class nga naara na sa imuha, no, you die alone. So dapat i-share nimo na class, no, kay mahog ra magyapon na siya nga once nga kung ikaw ang makadiscover sa usa ka butang, mahog na siya nga forever imuha na gyud na, no, ikaw ra gyud ang nakakuan ana, no, naka-discover, o ikaw ra gid ang murag nagpasimuno ana, no. Okay, sa imuha ra gyud na nga credit. Okay, next. Okay, we should promote the principle of mutually satisfying relationship between employers and employees with respect to terms of employment. Okay, so mutually satisfying relationship. So dapat dili toxic ang inyong relationship, no, when it comes to employers and employees sa inyong workplace environment. Okay, so dala lang na class para makuha nato, no, ma-promote nato ang Canon 7. So I guess that's the end of the Code of Ethics nga topic para sa ato ang TPCC 10. So I hope nga naamoy na learn something para sa ato. So I hope you a better life when it comes to being oriented with the Code of Ethics, no? Okay, so thank you for your time and God bless.